Hello sa inyo mga idolo, narito nga pala ang part 2 ng ating recap. Sa part na to ay may nakasalubong ang ating bida na isang grupo ng mga kalalakihan. At ito ay hamarang sa dadaanan ng ating bida at sinabing, "Hoy Juhian, hindi ka ba bibigay ng respeto kahit na nakita muna kami? Kapag nakita mo kami gumalang ka kaagad sa amin." Ang lalaking ta ay si Qiang Tai, dating magnanakaw sa kalsada. At ngayon ay nagtatrabaho bilang isang art broker. Kasama nito sa trabaho ang kanyang kapatid na babae na si Qiang Ju. Ang magkapatid na to ay magaling gumawa ng kaguluhan. Simula nung high school ang ating bida ay dito siya nagtatrabaho sa magkapatid na to. Si Juhian ay gusto nang umalis dito. Pero ayaw pa rin siyang pakawalan ng magkapatid at parang tinuturing na alipin. Ang buhay dito ni Juhian simula nang magtrabaho siya dito ay parang asong may tali sa leeg. Sinigawan ng ating bida ng lalaking may kulay ang buhok. At sinabing, "Kapag kinakausap ka sumagot ka. Gusto mo muna ata ng suntok bago ka sumagot." Ang ating bida ay nainis sa sinabi ng lalaki. At sa kadahilanang yun sinuntok ng ating bida ang lalaki at ito ay bumagsak kaagad sa kalsada. Sinabi din ng ating bida sa mga lalaki na, "Hoy mga tarantado, sabihin niyo sa boss niyo na hindi na ako magtatrabaho sa kanya." Si Qiang Tai ay tumawa dahil sa sinabi ni Juhian. At sinabing, "Ha, bakit ka aalis tapos ka na ba magtrabaho sa amin?" Ngumiti ang ating bida at hinawakan ang kanyang kamao. At sinabing, "Bago ako umalis dito, kukunin ko muna ang naantala kong sahod ngayon na." Natawa lang ang mga kalalakihan sa sinabi ni Juhian. Biglang bumira ng kamao si Qiang Tai kay Juhian. Ito naman ay biglang inunahan ni Juhian ng suntok sa muka. At parang hindi pa kontento ang ating bida at hinawakan pa ito sa ulo at tinuhod. Ito naman ang nagsanhi sa pagdugo ng ilong ni Qiang Tai at pagbagsak sa kalsada. Nagulat ang mga kalalakihan dahil sa bilis gumalaw ni Juhian. Biglang sumugod ang dalawang lalaki patungo kay Juhian. At ito naman ay sinalubong ng siko at sipa ni Juhian. Sa pagsipa at siko ni Juhian sa dalawa ay sabay itong bumagsak sa kalsada. Nanginginig sa takot ang lalaking may kulay ang buhok at sinabing, "Ano ang nangyayari, naguguluhan ako?" Napaisip ang ating bida at sinabing, "Sige, magpanik kayo. Ito ang resulta ng aking kasanayan sa loob ng 15 years. Nakangiting sinabi ni Juhian ang mga katagang. "Alam niyo ba na masama ang pakiramdam ko para sa inyo?" Ang kasanayan sa pakikipaglaban ni Juhian ay hindi pa rin naaalis kahit na bumalik siya sa nakaraan. Pero ganun pa rin ang kanyang inaasahan na hindi malakas ang kanyang katawan. Si Qiang Tai ay nagalit at tumayo mula sa pagbagsak at bumunot ng patalim. At sinabing, "Matapos ka namin kapkopin, ganito ang isusukli mo. Kailangan ba kitang patayin upang magkaroon ka ng pakiramdam?" Ang lalaki ay sinabihan si Qiang Tai na, "Mag-iingat tayo sa paggamit ng kutsilyong yan. Dahil ang kutsilyong ta ay ginagamit lang nila sa mga transaksyon nila." Natatakot ang lalaki na baka masira nila itong kutsilyo. Nagalit si Qiang Tai dahil siya ay sinuwi ng kasama niya. At nagpatuloy sa kanyang balak kay Juhian. Napukaw ang atensyon ni Juhian sa kutsilyo. Dahil may nakikita siyang enerhiya na nagmamula sa kutsilyo. At napaisip na kung ito ba ay isang relics. Hindi na nagtataka si Juhian. Dahil ang ibang mga relics ay nasa kamay na ng ibang tao. Si Qiang Tai ay sumugod patungo kay Juhian. Sinabi ni Juhian na, "Mapapasakin din yung kutsilyo mo." At hinawakan ni Juhian ang kamay ni Qiang Tai na may hawak na kutsilyo. At ito ay itinutok sa leeg ni Qiang Tai. Kaagad naman kinuha ni Juhian ang kutsilyo mula sa kamay ni Qiang Tai. Sinabi ng ating bida sa mga kalalakihan na, "Manood kayo kung paano ko to gamitin sa inyo." Namangha si Juhian sa kutsilyo dahil sa paghawak niya nito ay nakikita na niya ang mga internal organ ng mga kalaban. Biglang sumugod ang dalawang lalaki. At kasabay naman nito ang biglang paglaho ni Juhian. Nagtanungan ang dalawa kung ba't ito nawala ng napakabilis. Biglang napasigaw sa sobrang sakit ang dalawang lalaki dahil meron na silang hiwa sa mga braso nila. Ito pala ay kagagawan ng ating bida. Sinabi ng ating bida sa mga kalalakihan na, "Ibigay niyo na lang ang mga pera niyo.
Kung hindi niyo ibibigay ay gagamitin ko tong kutsilyo upang hiwain kayo. Sa takot ng mga lalaki ay kaagad naman itong sumang-ayon sa gusto ni Ju Hian. Tumawag si Qiang Tai sa ate niya at sinabi ang mga nangyari. Nagalit naman ang ate dahil sa naganap. At sinabing, nabugbog kayo ni Ju Hian kahit na mag-isa lang yan. Sinabi ni Qiang Tai na, ate kahapon hindi pa ito marunong sa pakikipaglaban. Pero ngayon ay kakaiba na at napakabilis na niyang kumilos. Sinabi ng ate na, hindi yan malaking rason upang makuha ang mga pera nyo. Ngumiti na lang si Ju Hian sa mga sinabi ng dalawa. Habang nagbibilang ang ating bida ng pera, sinabi na, ang hihirap nyo naman. Tila hindi pa nakontento ang ating bida, at sinabing, hahalughugan ko kayo isa-isa at kapag may nahanap ako na bagay sa inyo papatayin ko kayo. Nanginig sa takot ang mga lalaki, at inilabas ang kumikinang na Golden Buddha. Tinanong ni Ju Hian si Qiang Tai, na kung meron daw ba itong halaga. Sinabi ni Qiang Tai na, wala yang halaga, isa lamang yang peke. Si Ju Hian ay tumawa sa sinabi ni Qiang Tai at sinabing, alam kong kabaliktaran yang sinasabi mo na ito ay peke. Tuluyan na ngang umalis si Ju Hian at iniwan ang mga lalaking nagmamakaawa na ibalik ang Buddha. Tumawag naman ang ate ni Qiang Tai, at sinabi ni Qiang Tai na nakuha ni Ju Hian ang Golden Buddha. Nung narinig ito ng ate ay nagalit ito ng sobra. Sinabing, kapag hindi mo nabalik ang Golden Buddha, ako mismo ang papatay sa'yo. Sabay patay ng telepono. Kinabukasan, pumunta ang ating bida sa bentahan ng mga antique, at ipinakita niya ang kanyang nakuhang Buddha at ipinatingin kung meron ba itong halaga. Sinabi naman sa kanya ng lalaki na, wala itong halaga, kahit sino hindi ito bibilhin. At sa sinabi sa kanya ng lalaki na wala itong halaga na Buddha, ay kaagad naman umalis ang ating bida. Nasabi ni Ju Hian sa sarili na, tarantad ang Qiang Tai na yon. Nag-aasta siya kagabi na parang bilyon ang halaga nito. Pakiramdam ko tuloy sa sinabi ni Qiang Tai na itong Buddha ay napakahalaga. Nagkamali ang ating bida sa kanyang hinala. Dahil kung nasa kanya lang ang Archheist relic ay malalaman niya sana kung meron ba itong halaga. May nakita ang ating bida na lumabas na usok mula sa Buddha. At biglang lumabas ang window screen sa harapan niya. At sinasabi dito na, spy skill activated. Nakadetect ka ng nakakahinalang presensya mula sa Buddha. Nagtataka ang ating bida. At sinabi na, meron ba ditong bagay sa loob ng Buddha? At winasiwas ang screen window. At inalag-alog ang Buddha. Binunot ang kutsilyong nakuha niya mula kay Qiang Tai at sinabing, sige nga titignan natin kung meron nga ba itong laman. At nagpakawala ng maraming hiwa sa ere. At sa paghiwa ni Ju Hian sa Buddha ay may nalaglag na bote at parang may lamang tubig. At pinulot ito ni Ju Hian. At sinabi sa sarili na, ito ba ay isang liquefied drug? Ang drugs na to ay ipinapatak sa sigarilyo. Ito ay isa sa mga pinakamahal na droga. Napagtanto ni Ju Hian na ang magkapatid na si Qiang Tai at Qiang Ju ay isa palang drug trader. Kaya pala marami silang mga artwork dahil dito nila ilinalagay sa loob ang mga droga na kanilang ibebenta. Ang ating bida ay tumawag kay Detective Jian Wu at inireport ang kanyang nakuhang droga. At sa kanilang mahabang pag-uusap, si Detective Jian Wu ay sinabihan si Ju Hian na, dahil sa pag-report mo sa drugs na to, ikaw ay magkakaroon ng 100 milyon na gantimpala. Si Detective Jian Wu ay pumunta sa opisina ni Qiang Ju at kasama niya si Qiang Tai na namamaga ang mukha. Pagkatingin ni Qiang Ju kay Qiang Tai nagalit ito at sinabing, Tarantadong bata ka, saan ka nang galing? Nakuha mo ba ang Buddha? Sagot naman ni Qiang Tai na naiiyak. Ate, wala na, tayo ay bistado na, dahil sa drug ang nakalagay sa Buddha. Naguguluhan si Qiang Ju sa nangyayari. Sinabi ni Detective Jian Wu na, nakatanggap kami ng report, na kayo daw ay nagbebenta ng mga droga. At tumanggi naman si Qiang Ju sa paratang ni Jian Wu at sinabing, Haano, hindi kami nagbebenta ng droga, mga artwork lamang ang aming benibenta. At inilabas ni Detective Jian Wu ang ebidensya. Sinabi din ni Detective Jian Wu na, alam kong hindi lang ito ang droga niyo.
Alam ko na mas marami pa nito sa warehouse nyo. Tumingin ng nagagalit si Kyungju. At sinabi sa sarili na, bakit alam nila na meron akong warehouse? Pero kahit napuntahan nila yun hindi sila makakapasok dun dahil maraming passcode dun. At tumanggi parent si Kyungju sa paratang sa kanya. At sinabi, hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Kapag wala kayong matibay na ebidensya, huwag kayong manghusga sa mga taong inosente. At pinarinig ni Detective Jian Woo kay Kyungju ang telepono. At sinasabi dito na, nakahanap kami ng 600 na artwork sa loob ng warehouse. At lahat ng ta ay positibo. May mga lamang droga. Sumigaw si Kyung Tai habang pinupusasan. At sinabing, ha bakit? Lahat ng storage room ko ay may iba't ibang passcode paano nyo nabuksan? Sinabi ni Jian Woo na, tama ka nabuksan namin. Dahil meron kaming paraan upang mabuksan yun. Meron kaming kasamahan na nagbukas nun. At ito ay si Ju Hyun. Dahil sa tagal na ni Ju Hyun na nagtatrabaho sa kay Kyungju. Lahat ng mga passcode sa storage room ay nakabisado na niyang lahat. Kaya madali lang itong mabuksan ni Ju Hyun. Si Ju Hyun ay ngumiti at sinabi sa sarili na, hindi ko ito inaasahan na mangyayari ta. At kapag nakuha ko na ang aking reward, ay magsisimula na akong mangolekta ng mga relics. Sinabihan ni Ju Hyun ang kasama niya sa loob at sinabing, pwede ba tawagan si Detective Jian Woo? Sinabi ni Ju kay Jian Woo na, ibigay mo ang telepono kay Kyungju kakausapin ko lang. Tumawa si Ju Hyun at sinabing, hello auntie, ito ang dahilan ng pagtrato mo sa akin ng mabuti. Dahil ako ay nagtrabaho sa iyo. Ako dapat ay bayaran mo kung gaano ako katagal nagtrabaho sa iyo. Sumigaw na nagagalit si Kyungju. At sinabing, ikaw na bata ka ikaw ang may dahilan ng lahat ng ta. Tumawa lang ang ating bida sa sinabi ni Kyungju at sinabing, auntie magpakasaya ka na lang sa kulungan. Nagalit si Kyungju, sinabi na, ganito ba ang sukli mo sa lahat ng ginawa ko sa iyo? Kapag nakalabas ako sa kulungan antayin mo. Ikaw ang una kong papatayin. Sa kalagitnaan ng paglalakad ng ating bida, ay biglang may nag-text sa kanya. Ito si Jian Woo, sinabi na, Ju Hyun proud ako sa nagawa mo. Dahil dyan intayin mo na lang ang gantimpala mong 100 milyon. Gantimpala para sa pagbigay ng hostisya. Si Ju Hyun ay napaisip at sinabi sa sarili na, kailangan ko nang makuha ang mga relics bago pa yung tarantadong si Taijun. Nagulat at napatigil ang ating bida sa kanyang paglalakad dahil sa kanyang nakita. Dahil nakita niya na ang apartment niya ay natabunan ng malaking tombs.